Alright, Charleston, you know how this goes. You have to do is sign. Maagang pumunta si Caroline kila Lola Nene kung saan nagdala siya ng iba't ibang klase ng pagkain para sa kanila. Nasakto namang dumating si Bingo kaya nasabi niyang ang aga ng dalaga na pumunta doon lalo't amoy delivery pa siya na sobrang pinagpapawisan ang binata. Agad namang sinabi ng dalaga na nagdala lang siya ng pagkain para sa mamang nila na sobra namang nasiyahan ng matanda. Sabay nagpaalam na din si Caroline. Inalok pa ni Monching na doon na siya mag-breakfast lalo't dala niya lahat ng pagkain pero nagpaalam na din ang dalaga dahil magkikita pa sila ni Carlo. Nang aalis na siya ay hinarangan pa siya ni Bingo. Sabay tinanong niya kung may oras siya kinagabihan para makipagkita sa kanya kaya agad namang tinanong ni Caroline kung bakit na sinaad naman ni Bingo na may sasabihin siya sa kanya kaya sinaad ng dalaga na baka pwede na niyang sabihin sa kanya na agad namang sinabi ni Bingo na kapag nagkita na lang sila na agad namang pumayag si Caroline. Nang makaalis na ang dalaga ay kinulit nila Lola Nene at Monching si Bingo kung anong ganap at kung magtatapat na siya sa dalaga na agad namang nag-oo si Bingo kaya napasigaw sila Lola Nene at Monching na agad-agad nilang naisip na may mga maliliit ng Bingo at Ling na magtatakbuhan sa bahay nila na maging si Bingo ay kinakabahan din sa mga sandaling yan. Habang pumunta naman si Aling Cathy sa bahay nila Wilson kung saan pinaliwanag ng matanda nang alam niya ay kakayanin na ni Irene pero kapag hindi siya sinusupervise ay napapariwara ang buhay niya na sana'y maintindihan ni Wilson kung bakit niya binagsak si Irene dahil alam niyang matututo siya sa buhay kung mararanasan niya na may mawawala sa kanya. Nasakto namang pababasa na ang dalaga kaya agad siyang bumalik sa kwarto niya. Nagpasalamat naman si Wilson dahil sa pangunawang binigay ni Aling Cathy para sa kanyang anak. Napansin naman ni Aling Cathy na parang naguguluhan si Wilson kaya tinanong niya kung anong problema niya. Sinaad naman ni Wilson na hinahabol siya ng nakaraan na ang alam niya kung gagawa siya ng mabuti sa kasalukuyan ay magiging mabuti na ang nakaraan. Agad namang sinabi ni Aling Cathy na pwede ding mangyari ang bagay na yun pero kailangan niyang tanggapin kung anong nagawa niya sa nakaraan. Sabay sinabihan niya si Wilson na gumawa siya ng paraan para magawa niya ang bagay na yun kung kaya pa niyang gawin o tuluyan na niyang tatakbuhan ang bagay na nagawa niya sa nakaraan. Habang tuluyan nang ibebenta ni Charleston ang share niya kay Sherwin, kaya si Annie na ang magiging majority holder ng GLC dahil 51% na ang nakuha niyang share sa GLC na hindi inaasahan ni Charleston na naisahan siya ni Sherwin. Magagalit naman sila Bettina at buong pamilya ng binata dahil hindi nila napigilan ang plano niya at ito ang umpisa na mawawala na ang kanilang kumpanya sa kanila at mapupunta sa taong inapi nila Cindy at Gina. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.